Nagpunta ako sa lugar na to upang mangisda, subalit hindi ko inaasahan na matatrap ako dito hanggang hating gabi. Kasi problema ako. Maaga akong nagising sa loob ng camper van. Tahimik pa ang paligid habang umiinom ng kape at nakaharap sa karagatan. Tila ba isang perfect na araw para sa isang fishing adventure. Tara, biyahe tayo. Hanap ulit tayo spot. Let's go. Maribeles Port. Sir, pwede magtanong? May gumagawa ba dito ngayon sir sa kalsada na to? Pwede kaya ako makiparada ro sa may putol na kalsada doon? Mangangawi lang ako hanggang mamaya tanghali. Sige, salamat sir ha. Reverse gaming tayo ngayon. Let's go. Diyan ka muna, Bruno. Tao po. Pahikiraan lang po ako. Mamimiwas lang po. Tama kaya tandaan ko. Try natin. Doon naman trail pataas. Kaya hindi dito. Nakalak naman si Bruno eh. Worry pre na ako doon. Saka malilim sa pinagparkingan ko. Kahapon zero ko. Kailangan ko bumawi ngayon. Masaklap pa neto. Nakalimutan ko magdala ng pagkain. Kahit ano man lang sana. Biskwit. Kaya kailangan ko makahuli para kahit papano may maluto ako dito. Dahil kung hindi, humihina ako, gutom maabutin ko. Fisherman hat. Dahil bangka rito. Uy, bangka to ginawan tulay. Biyahe na sila, mga mangingisda rin. Set up na siguro tayo dito. Hindi rin madali puntahan ang fishing spot na ito. Isang mahabang lakad at kailangan tumawid ng bahagya sa tubig upang makarating dito. Pagdating ko dito ay tahimik pa at walang tao. Kaya naman dito na ako nag-setup ng fishing gear at umasa na makakahuli. Isang rod lang dala ko, pag nabalian ako, yari na. Uuwi na naman akong luhaan. Ayop na yan, sabit ka agad. Babayin natin, sayang eh. Wetland ka agad ako nito. Ang lalaki ng bato, ang dulas pa. Ayan, sumabit ka agad sa bato eh. Yan. Wala, lipat. Wala, lipat. Malas naman. Ayan. Baka malalim to. Yari ako na ito. Uy, kuweba to. Ganda oh. Uy, kuweba. Kaso na pag high tide, baka ano to, napupuno. Ganda oh. Kuweba. Ganda rin oh. Tanong kung may isda. Fish on guys. Kaso na snag. Bababain ko. Ay, sumabit lang. Guys. Talaga. Grabe. Digo tayo ron ah. Last na, pag na-snag pa, donate. Lipat na ako sa side na yon. Fish on guys. Fish on to, sigurado. Putang ina, pinasok sa bato.
Lulusubin ko na naman to. Ay, hindi ko malas. Laki, fish on. Ay, nakaisang grouper din. Honeycomb grouper. Nakaisa din sa wakas. Kanina pa ako dito. Ay. Good size yan guys, oh. Salamat. Thank you Lord. May pagkain na ako ngayong araw. Kaso problema, wala akong guwantes. Kakamayin ko na lang. Laki, oh. Sorry sa'yo, kaibigan. Hindi na naman yung mga shokoy. Tangin na mga shokoy na to. Saan ako? Doon din sila. Trip yung mga sumisisid. Tangin na. Dito na naman sila. Ay, nako. Yan guys. Grouper ulit. Ay, pangalawa. Dito lang sa bungad gumagat. Patayin muna natin bago natin siya. After ng ilang oras, ay pinala din ako na makahuli ng isda. Hindi man kalakihan, pero sapat na para sa tanghalian. Dito ko na rin niluto, sariwa, biyaya ng karagatan. Ang umalis sa syudad at magkaroon ng payapang pag-iisip, ito ang dahilan kung bakit ko ginagawa ang mga bagay na ito. Kain na guys. Tira-tirang pandesal ko to kanina. Malinamnam pala lasa ng lapu-lapu, no? Pang fresh. Masarap yung ulam sa kanin. Pagkatapos kumain, ay sumubok ulit akong mangisda. Pero this time, ay wala na. Marahil dahil ito sa pagbabago ng tide ng karagatan. Lalim, ito na yun. Wala din dito banda. Guys, ganda oh. Oh, yung bato may ano, butas, parang kuweba, para siyang arko. Ganda oh. Hihi. Ganda ng spot.
Nasa lang walang isda. Woo! Gusto ko pa sana pumunta rin, kaso alanganin na ako eh. Dito na lang. Mga turista oh. Pupunta sila dito sa Arco. Ito na naman po kami. Grabe yun, Gar. Ay, lalim. Laki na. Uy. Dito atas na yung tubig. Ang hirap nun. Okay na. Safe na rito. Ganda. Magpapakap na sana ako pabalik nang bigla kong mapansin na tumaas na pala ang tubig. Dahil dyan ay hindi ko na magagawang tumawid pabalik. Kasi problema ako. Nabutan ako ng high tide. Hindi na ako makabalik dun sa dinaanan ko. Mamayang gabi pa to maglo-low tide eh. Ang oras ngayon ay 4:30 na eh. So mamayang gabi pa to. Yari ako na ito. Habang naghihintay ng pag-low tide, magkakast-kast muna ako. Paangat pa rin yung tubig. Maya-maya pa yan, mga 2 oras bago mag-settle. Tapos dahan-dahan bababayan. May kumagat. Kaso sinabit niya. Tanggal. Stranded. Ay, stranded. Wala ibang daan, nandun lang oh. Lalim eh. Kanina kasi lupang yan eh. Angat yung bato na yan eh. Kaya ko. Lobat pa naman yung cellphone ko. Stranded. Balik muna ako dito sa spot ko kanina tanghali. Ay. Malas. Siyang ganda ng araw. Parang pelikula no? Woo! Ganda ng buwan guys. Tama na. Bukas naman. Kailangan kong maghintay ng mga ilang oras pa bago pa ulit bumaba ang tubig. Subalit ang problema ay dahan-dahan nang namamaalam ang liwanag. So guys, abutin talaga ako ng dilim dito. Siguro mga 10 to 11 pa ako makakalis, or mga pagmelas-melas mga 12 pa. Hintayin ko muna bumaba yung tubig kasi hindi ako makakatawid dun eh. So ngayon kailangan kong magstay muna rito. Mag-bonfire na lang siguro muna ako dito. Tapos palobat na rin tong GoPro ko eh. Baka hindi ko na ma-document na may mga mangyayari sa akin. Pero para sure, papaupahin ko muna talaga yung low tide. Papalow tide ko muna siya. Wala na maraming kahoy. So ito na yung bonfire natin guys. Pero mamaya ko na siya sisindihan kapag madilim na talaga. Kasi ilang oras pa ako mag-stay rito eh. Kailangan tumagal siya. Konti lang yung kahoy eh. Tapos naka-ready naman na yung mga pangano ko. May buti may dalang butane. Tapos yung headlamp, buti may headlamp din ako. Para mamaya pag lalakad na ako ron. Medyo malayo din kasi ito guys eh. Mula dun sa pinagparadahan ko ng camper van natin. Dito ko na naramdaman na medyo delikado na dahil ako lang mag-isa habang palalim ng palalim ang gabi. Subalit wala akong choice kundi maghintay. Ang isa pa sa nakakapagpabagabag sa akin sa mga oras na ito ay ang aking camper van na pinarada ko sa malayong lugar. Paano kung pagtripan ito? Basagin ang mga salamin, butasin ang gulong at kunin ang mga gamit ko sa loob nito. Kung may mangyari man ay wala akong matatakbuhan. Buti na lang nadalawa tong headlamp ko. Iiwan ko pa dapat to kanina. Maya sisindihan ko na yung bonfire natin guys. Ayan. Hihintayin ko lang talaga na dumilim talaga. Kasi ilang oras pa ako mag-stay dito eh. 6 na oras pa ako mag-stay dito. Para sigurado mga bandang 12 na ako lalakad doon. Para mababaw talaga. Kahit mga hanggang bewang lang. Kasi kanina nung tinawid ko yun, hanggang dibdib ko yun eh. Pumunta ako rito, maaga pa yun. Mga bandang alas 7 yun. Papataas yung tubig nun. Kaya yun ang problema ko ngayon dito. Ang iniisip ko pa,
Baka kung ano mangyari doon kay Bruno, wag naman sana, wala naman sana. Hindi naman sana pagtripan ng mga lokal. Bahala na guys, okay. Update ko kayo pag kung ano mangyari. Maya sindihan na natin yung bonfire. Sindihan na natin yung ating bonfire. Kasi maganda rin yung protection sa lamig at saka protection din sa mga hayop na hindi tayo lalapitan. Yan. Buti dala ko tong torch ko. Wala naman siguro ng aswang dito sa kamulto. Takot ako sa alwang. Ayun na guys, may bonfire na tayo. Pwede magpa rito, magpa-edit. Sana lang tumagal to. Lakas oh. Lakas oh. Sarap dito, ang init. Sarap, tumagal siya ng 5 oras. Sarap. Lakas ng apoy. Init sa katawan, sarap. Guys, try ka makuha ng sea orchid. Lalim pa guys, hindi pa obra. Lakas pa ng alon. Ayun yung bato na pinapatungan ko kanina oh. Hindi pa masyadong nakalitaw. Maya pa to guys. 9 pa lang kasi. Alis ako rito mga bandang 11 eh. Check natin guys kung mababa na yung tubig. Lobat na kasi yung cellphone ko eh. Taas pa to. Kailangan yung bato na yun, wala nang tubig dun eh. Yung bato na yun, ayun eh. Mataas pa to dun sa tatawiran ko. Dalawang Mag-aalas oras pa. 12 na ng hating gabi nang mapansin ko na bumababa na ang tubig. Kaya naman agad na akong nagpasya na umalis. Tumawid kung makakatawid tayo. Kami nakalimutan. Susi ng sasakyan, cellphone, camera. Okay. Sana hindi mabasa. Dito pa naman yung drone ko. Ay. Ito kasi nagpapakabasa akin yung drone eh. Baka mabasa eh. Lalo na kanina lakas ng alon. Pag hinampas ako ng alon nun, tapos tumama ako rin sa may kuweba. Yak talaga. Try natin yung tumawid. Pero magubad muna akong damit para hindi ako mabasa. Tali natin yung rad dito. Para hindi siya, wala ko hawak pag tatawid ako. Yung damit, hawakan ko na lang. Let's go. Try. Pag malalim pa, babalik muna ako dito. Pero pag mababaw na, kaya na tawirin. Kahit mga hanggang dibdib pwede mo. Salamat sa inyo guys. Bye-bye Puno, bye-bye Apoy. Salamat. Labi-labi po, maraming salamat po. Sana mababaw na. Nasa 1 metro na rin yata yung kabawa sa tubig eh. Pwede na to siguro. Dito yung banda oh, yung kuweba. Ayan oh. Ayun yung malalim. Ayun guys, oh, ito yung malalim. Ayun oh, lakas ang hampas oh. Tutawid doon. Dito yung malalim guys. Ayun oh, kita nyo niya daanan ko. Kapag high tide, umabot yung tubig yan oh. Lampas tao. Ayun oh, yung guhit oh. Diba kita nyo yung ano ng tubig. Pag hinampas ka ng alon dyan, bingi ka talaga. Ito tama na to. Medyo makakadaan na talaga. Ito pa yung malalim eh. Malalim pa rito isa. Ito yung malalim. Yung isa pa. Ay.
ba ang ginagawa ko, Pugito? Ang sarap-sarap ng buhay mo sa bahay eh. Kung saan ka nagsusuot. Ito yung malalim guys. Buti na lang talaga din ako itong flashlight. Kung hindi, ito spook. Paisang kuya ba guys eh. Daing talaba. Oops. Nakatawid na ako sa mababaw, sa malalim. Puro mababaw na to dito guys. Ay, thank you Lord. Problema na lang ngayon si Bruno. Sana wala nangyari kay Bruno dun sa park sa pinagparadahan ko. Hindi ko na alam kung nasan ako. Ibang iba yung tsura ng daan kapag gabi. Ayun, yung drum. Yung landmark ko, yung drum. Bangka. Ay, isa pa palang tawid tubig dito. Malalim ba to? Mababaw. Alam ko, isa lang yung malalim na dinaanan ko kanina papunta eh. Yun yung pangalawa. Okay, ganyan guys oh. Hanggang dyan yung tubig kapag high tide. Ayun oh. Yung gunit na yan. Kaya negative talagang makabalik ako kung high tide. Yan lang yung lakas ng alon, nakahampas ako. Paano pa kaya kapag high tide dyan? Para akong bola dyan. Tatalbog-talbog ako dyan sa gilid ng kuweba. Uy. Guys, so isda oh. Kita nyo? Ayun, isda oh. Kala ko ano yung soft bait eh. Yung lutang-lutang. Isda pala. May kiraan, mga isda. Sobrang dilim ng daan pabalik at ibang iba kumpara sa liwanag. Dahil dyan ay naging isang malaking hamon ito sa aking pagbalik sa camper van. Ilaw yung mata ron. Miming. Kala kong ano. Miming lang pala. Tama ba itong liadaanan ko? Kung mahirap pag gabi. Ilaw yung mata. Isa siguro. Sabi ko. Hindi ko na alam nasan ako. Yun lang, dalawang daanan. Patay tayo dyan. Ito ba yun? Kaya tayo sa baba. Ay hindi. Parang dito sa kabila. Ay nako. Saan tama ito? Tama itong dinaanan ko. Ay, tricky yung isang daanan na yun kanina. Kakain talaga ako ng marami pagdating ko sa bayan. Mamaya. Sana wala nangyari kay Bruno. Bruno, I'm sorry. City lights oh. Pagdaan tayo guys. Siguro mula dito mga 100 meters may pinaradahan ko kay Bruno. Sana wala nangyari kay Bruno. Matapos ang ilang oras na paglalakad ay nakita ko din ang aking camper van at dito ko palang naramdaman ang ginhawa. Yan si Bruno guys. Tiyatamaan na ng flashlight ko. Sana okay si Bruno. Bruno, I miss you. Okay naman si Bruno guys. Gago din na lumingan ng burat oh. Salbahay. Ano nangyari? Puro ihi ng aso. Home sweet home. Bruno.
Sarap ng pakiramdam nakaligo din sa wakas. Nakapag-toothbrush. Problema ko ngayon kung saan naman ako i-spot para matulog. Sana okay pa rin doon sa inispatan ko ng mga nagdaang araw para wala na akong problema. So guys, kain muna tayo. Dahil napagod ako doon at nakasurvive ako sa pagka-stranded ko, kakain ako ng masarap ngayon. Kakain ako ng Jollibee 2-piece fried chicken. So guys, dito ulit ako i-spot sa inispatan ko kagabi. Kasi no choice ako eh. Tsaka subok ko na tong spot na to eh. Nakakatulog ako ng maayos. So siguro ito yung magiging last night ko dito sa Maribeles, Bataan. At lipat naman tayo sa ibang probinsya. Siguro baka magdinggalan ako next next episode. Doon ako mag-i-stay siguro ng mga 1 month o din. Or kung di naman, basta somewhere somewhere Pacific side. Kasi tapos na yung amihan eh. So yung hangin medyo hindi na ganun kalakas yan. Kaya ito na yung pagkakataon para bisitahin natin yung Pacific side. It's either Aurora, Dingalan, Quezon, Real, General Nakar, Mauban. Yan ang mga target natin sa mga next episode natin. Okay. So settle ko muna tong camper van natin ngayon. Lagyan ko ng mga window blinds. Tapos maya tulog na rin ako. Minsan, akala natin nakalkulado natin ang lahat. Pero sa isang pagkakamali lang ay pwede kang mapahamak. Kaya sa ganitong mga lugar, ang timing ang pinaka-importante. Tulog na tayo.